Kumusta po sa inyong lahat mga kaibigan? Ako po si Dr. Andres Tan. Naisip niyo na po ba kung bakit sa kabila ng napakaraming gamot na ininom at napakaraming ospital na pinuntahan, masakit pa rin ang inyong mga kasukasuan at hindi pa rin komportable ang inyong tiyan? Ang sagot ay maaring ikagulat ninyo. Ginagamot ninyo ang mga sintomas ngunit hindi ninyo natutumbok ang pinakaugat nito. At ang ugat na ito ay isang talamak na pamamaga o chronic inflammation sa loob ng inyong katawan na nagpapatuloy sa loob ng maraming taon o kahit dekada. Ang tunay na salarin sa pamamagang ito ay ang ilang mga pagkain na inyong kinakain araw-araw. At ang switch para patayin ang pamamaga ay nakatago rin sa pagkain. Sa video natin ngayon mula sa Siglang Ginto, dalawang mahahalagang bagay lamang ang ating gagawin. Una, tutukuyin natin ang mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga sa ating hapagkainan. Pangalawa, ibabahagi ko sa inyo ang isang malakas na natural na pamatay sunog, mga pagkaing anti-inflammatory. Ang pagkain ng kaunti nito araw-araw ay makakatulong na ayusin ang inyong bituka mula sa ugat, puksain ang pamamaga at ilayo kayo sa mga nakakainis na kondisyon tulad ng pananakip ng kasukasuan, problema sa tiyan alta, presyon at diabetes. Kung gusto ninyong tuluyang makalaya sa mga problemang ito at maibalik ang magaan at masiglang katawan, mangyaring ipagpatuloy ang panonood. Bago tayo magsimula, kung tunay na mahalaga sa inyo ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga kapakipakinabang na kaalamang pangkalusugan sa hinaharap. Kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type sa comment section. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Sama-sama nating tuklasin ang hiwaga ng chronic inflammation. Kapag naririnig natin ang salitang pamamaga, ang unang pumapasok sa ating isipan ay marahil mga ganitong eksena, aksidenteng nahiwa ang daliri, habang naghihiwa ng gulay at ang paligid ng sugat ay namula na maga at mahapdi. O kaya naman ay may sipon ka at ang lalamunan mo ay parang may tinik sa sobrang sakit lumunok. Titingnan ng doktor at sasabihin, namamaga ang tonsils mo, kailangan mong uminom ng gamot para sa pamamaga. Ang ganitong uri ng pamamaga na malinaw nating nararamdaman ang sakit at nakikita ang pamumula at pamamaga ay tinatawag sa medisina na acute inflammation. Isipin niyo ito bilang mga bumbero ng ating katawan. Kapag may mga masasamang elemento tulad ng bakterya o virus na pumasok o kapag nasugatan ang isang bahagi ng katawan, agad na re-responde ang mga bumberong ito. Magpapadala ng maraming immune cells sa lugar upang apulahin ang apoy, alisin ang mga pathogen at ayusin ang nasirang tissue. Mabilis itong dumarating at mabilis ding nawawala, karaniwan ay humuhupa sa loob ng ilang araw. Ito ay isang napakahalagang mekanismo ng pagprotekta sa sarili ng katawan. Masasabing ang acute inflammation ay kapakipakinabang sa atin. Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay isang kakaibang uri ng pamamaga. Ito ay mas tago, mas matagal at mas mapanira. Ito ang tinatawag nating chronic inflammation. Kung ang acute inflammation ay isang maliit na sunog sa kusina na agad nating napapansin at naapula, ang chronic inflammation ay parang isang malaking sunog sa kagubatan na patuloy na nagbabaga. Wala itong malalaking apoy, walang makapal na usok, at halos walang kapansin-pansing sakit. Ito ay parang isang nakatagong arsonista na gumagala sa iba't ibang sulok ng ating katawan tulad ng mga kasukasuan, daluyan ng dugo at mga lamang loob na mabagal at patuloy na nagbabaga araw-araw, taon-taon. Ang nakakatakot sa nagbabagang apoy na ito ay hindi ito agad nagdudulot ng discomfort. Ito ay parang palakang dahan-dahang niluluto sa maligamgam na tubig. Hindi namamalayan na unti-unti nitong sinisira ang malusog na mga tissue at organo. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod nalilitaw ang iba't ibang hindi maipaliwanag na mga karamdaman. Kung
Ang apoy na ito ay nagbabaga sa inyong mga kasukasuan, unti-unti nitong uubusin ang inyong cartilage na maaaring humantong sa osteoarthritis o rheumatoid arthritis na magpapahirap sa inyong paglakad at pag-akyat baba ng hagdanan. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng karayom. Kung ang apoy na ito ay nasa inyong bituka, sisirain ito ang bituka mucosa na magdudulot ng chronic gastroenteritis o irritable bowel syndrome. Mapapansin ninyo na anumang kainin ninyo ay hindi komportable madalas na pagtatae, pananakit ng tiyan at pamamaga. Sa malalang kaso, maaari itong humantong sa mas komplikadong ulcerative colitis. Kung ang apoy na ito ay nasa inyong mga daluyan ng dugo, sisirain ito ang lining ng mga daluyan, magsusulong ng plaque formation at magpapataas ng panganib ng atherosclerosis, alta presyon at sakit sa puso na magiging isang hindi nakikitang sanhi ng mga nakamamatay na cardiovascular at cerebrovascular diseases. Ang mas nakakatakot kung ang apoy na ito ay umabot sa ating utak, maaari nitong maapektuhan ang ating nervous system at maiugnay sa mga problema tulad ng Alzheimer's disease, paghina ng memorya, pagkabalisa at depresyon. Kung ang apoy na ito ay tuluyang mawalan ng kontrol, maaari pa nitong lituhin ang ating immune system na magsimulang atakihin ang sarili nitong mga tissue na magdudulot ng mga mahirap gamutin na autoimmune diseases tulad ng lupus at Sjogren's syndrome. Kaya mga kaibigan, naiintindihan nyo na ba ngayon? Ang pamamaga ay hindi lang simpleng pananakit ng kasukasuan o pagtatae. Malinaw na sinabi ng World Health Organization na ang chronic inflammation ang pangunahing sanhi ng halos lahat ng mga malalang sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, cancer, diabetes, obesity at Alzheimer's disease. At ang nagpapakain sa malaking apoy na ito sa loob ng katawan, ang patuloy na nagbibigay ng gatong dito ay walang iba kundi ang mga pagkaing ating isinusubo araw-araw. Ngayong alam na natin na ang pagkain ng gatong tiyak, na magtatanong kayo, saan ba unang nagsimula ang apoy na ito? Nasaan ang pinagmulan? Ang sagot ay maaaring ikagulat ng marami sa ating bituka. Sa tradisyonal na pag-iisip ng karamihan ng bituka ay isang digestive organ lamang, tama ba? Responsable ito sa pag-absorb ng pagkain at paglalabas ng mga basura. Ngunit ang kaisipang ito ay matagal nang dapat i-update. Natuklasan ng modernong medikal na pananaliksik na ang bituka ay higit pa sa isang digestive organ. Ito ang sentro at punong himpilan ng ating immune system. Mahirap isipin, ngunit halos 70% ng ating immune cells ay nagtitipon sa paligid ng bituka. Sila ay parang isang mahusay na sinanay at laging handang elite force na 24,007 na nagbabantay sa unang linya ng depensa ng ating kalusugan. Sa pinakaharap ng linyang ito ng depensa ay isang napakahalagang pader na proteksyon na tinatawag na intestinal barrier. Sa malusog na kalagayan, ang barrier na ito ay parang isang matibay at matalinong pader ng kuta. Tumpak nitong sinasala ang mga sustansya mula sa pagkain, pinapayagan silang makapasok sa daluyan ng dugo upang may pamahagi sa buong katawan. Kasabay nito, ito ay parang isang napakahigpit na bantay sa pinto na mahigpit na humaharang sa mga bakterya, virus, toxins, at mga hindi paganap na natunaw na malalaking molekula ng pagkain. Pinipigilan silang makalusot sa ating circulatory system. Ngunit kapag madalas tayong kumakain ng mga maling pagkain, ang mga hindi malusog na pagkain ito ay parang mga kanyon na paulit-ulit na bumobomba sa pader ng ating bituka. Sa paglipas ng panahon, ang dating matibay na natural na barrier na ito ay unti-unting hihina at magkakaroon ng mga maliliit na butas at siwang na hindi natin nakikita ng mata. Sa medisina, ang kondisyong ito ay may napakalinaw na pangalan, leaky gut syndrome. Ang kahihinatnan ng leaky gut ay mas malala kaysa sa ating inaakala. Ang mga kaaway na dapat ay nasa labas ng pader tulad ng bacteria, toxins at hindi pa ganap na natunaw na mga molekula ng pagkain ay makakapasok na ng walang hadlang sa ating daluyan ng dugo sa pamamagitan ng mga butas na ito. Pagkatapos kasama ng dugo, sila ay magiging parang isang grupo ng mga kriminal na kumakalat sa iba't ibang organo at tissue ng ating katawan. Kapag natukoy ng ating immune system
Ang mga ilegal na mananalakay na ito agad itong magpapatunog ng pinakamataas na antas ng alarma, magpapadala ng maraming immune cells upang tugisin at atakihin sila. Dahil dito, isang digmaang sibil na walang usok ngunit laganap sa buong katawan ang magsisimula. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tila lokal na problema sa bituka ay maaring magdulot ng systemic chronic inflammation. Ang mas nakakalito pa, maraming sintomas ang hindi lumalabas sa bituka mismo kundi sa mga lugar na malayo rito. Halimbawa, kung ang mga mananalakay ay pumunta sa mga kasukasuan, maaari itong magdulot ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Kung ang mga mananalakay ay pumunta sa balat, maaari itong magdulot ng paulit-ulit na eksema na mahirap gamutin. Kung ang mga mananalakay ay pumunta sa utak, maaari nitong guluhin ang nerve function na magdudulot ng brain fog, pakiramdam na parang may ulap sa utak, hirap mag-isip, pagkapagod at mababang mood. Kaya't mangyaring tandaan ang pangunahing puntong ito upang mapatay ang apoy ng pamamaga sa buong katawan. Ang unang mahalagang hakbang ay ayusin muna ang pader ng ating bituka. Hanggat malusog at matatag ang bituka, maraming mga malalang sakit na matagal nang gumugulo sa inyo ang maaaring makaranas ng hindi inaasahang pagbuti. Ipinapakita ng mga klinikal na pag-aaral na higit sa 80% ng mga kaso ng arthritis at autoimmune diseases ay malapit na nauugnay sa mga problema sa bituka. Ngayong malinaw na sa atin na ang bituka ang pinagmumula ng pamamaga, ang susunod na pinakamahalagang hakbang ay alamin kung aling mga pagkaing karaniwan sa ating pang-araw-araw na buhay ang gumaganap bilang arsonista na nagdudulot ng pamamaga at unti-unting sumisira sa ating intestinal barrier. Tingnan natin ang 5 uri ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga. Ang unang uri ng pagkaing nagdudulot ng pamamaga ay ang mga butil at gluten, lalo na ang mga pinong na proseso. Maraming kaibigan ang maaring magsabi, hindi ako allergic sa gluten, kaya wala itong kinalaman sa akin. Dito ay may malaking maling akala. Ang hindi pagiging allergic ay hindi nangangahulugang hindi ito nakakasama sa inyong bituka. Para sa mga taong may sensitibong bituka o nasa estado na ng pamamaga kahit na walang tipikal na allergic reaction ang proteinang ito na gluten, ay parang maliliit na buhangin na paulit-ulit na kumikiskis ng gagalit at sumisira sa ating masalang bituka. Sa katagalan, ang dating buo na protective layer ng bituka ay masisira at ang intestinal barrier ay natural na magiging marupok at butas-butas. Lalo na dapat mag-ingat sa mga pinong na prosesong butil tulad ng karaniwan nating kinakain na puting tinapay, pansit, pandesal, biskwit at cake. Sa proseso ng paggawa ng mga pagkain ito, tinatanggal ang balat at germ na mayaman sa dietary fiber, bitamina at mineral, at ang natitira na lamang ay ang mataas na starch na bahagi. Hindi lamang ito nagdudulot ng malaking pagkawala ng nutrisyon, kundi ito rin ang pangunahing salarin sa pagpapabigat sa bituka. Kulang sila sa dietary fiber na madaling magdulot ng pananatili ng pagkain sa bituka na nagpapalago ng mga masasamang bakterya. Bukod dito, para mapasarap ang lasa, madalas na nagdaragdag ang mga manufacturer ng maraming asukal, langis at iba't ibang additives na lalo pang nanggagalit at sumisira sa ating intestinal barrier. Maraming tao ang nakaranas nito pagkatapos kumain ng malaking mangkok ng noodle soup. Ang tiyan ay bloated at hindi komportable. O pagkatapos kumain ng ilang pirasong biskwit, sumasakit ang sikmura at nagkakaroon ng acid reflux, ngunit hindi nila namamalayan na ang mga pang-araw-araw na discomfort na ito ay ang senyales ng chronic inflammation na dulot ng gluten at pinong na prosesong butil. Ang pangalawang uri ng pagkaing nagdudulot ng pamamaga ay ang mga refined seed oils. Ngayon gusto kong tingnan ninyo ang inyong kusina. Ang langis ba sa inyong bote ay corn oil, soybean oil, canola oil, o sunflower oil? Ang pinakamalaking panganib sa mga langis na ito na galing sa buto ng halaman ay ang pagbuo ng malaking halaga ng omega-6 fatty acids sa proseso ng
pagpipino. Kailangan nating linawin ang isang mahalagang konsepto. Ang omega-6 at omega-3 fatty acids ay parang gas at preno ng reaksyon ng pamamaga sa ating katawan. Ang omega-6 ay ang gas. Ito ay aktibong nagpapagana sa mga inflammatory factors at nagpapabilis sa proseso ng pamamaga. Ang omega-3 ay ang preno. Ito ay pumipigil sa aktibidad ng pamamaga at tumutulong sa katawan na labanan ito. Sa malusog na kalagayan, ang dalawang ito ay dapat manatili sa isang dynamic na balanse na may ideal na ratio na humigit kumulang 1:1 hanggang 4:1. Sa ganitong paraan, ang reaksyon ng pamamaga ay normal na nagsisimula kapag kailangan at napapahupa sa tamang oras. Ngunit, ang modernong dieta ay lubhang wala na sa balanse. Ang mga refined seed oils na ito, dahil sa mababang halaga at mataas na smoke point, ay malawakang ginagamit sa industriya ng pagkain at sa pagluluto sa bahay. Nagpunta ka man sa restaurant bumili ng processed food sa supermarket o kahit magluto sa bahay, hindi mo maiiwasan ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit ang ating araw-araw na pagkonsumo ng omega-6 fatty acids ay malayong mas mataas kaysa sa normal na antas. Sa modernong dieta, ang ratio na to ay maaring umabot sa 21 o mas mataas pa. Samantalang mga pagkaing anti-inflammatory na mayaman sa omega at tatlong tulad ng deep sea fish at flax seeds ay hindi natin sapat na kinakain. Ito ay parang isang sasakyan na laging nakatapak sa gas habang sira naman ang preno. Ang resulta ay ang ating katawan ay nasa isang high-risk mode na madaling mamaga at mahirap pahupain. Ang pangatlong uri ng pagkain nagdudulot ng pamamaga ay ang mais at soya, lalo na ang mga genetically modified GMO at deeply processed na bersyon. Ang dalawang pananim na ito ay napakalawak ng gamit sa ating buhay. Sila ay parehong pangunahing pagkaing gulay at mahahalagang sangkap sa iba't ibang food processing tulad ng cornstarch, soybean oil at soy protein. Sa likod ng tila malusog na anyo nito ay nagtatago ang panganib ng pamamaga sa bituka. Una, karamihan sa mais at soya sa merkado ay GMO varieties. Sa proseso ng pagtatanim, upang mapadali ang pag-aalis ng damo, karaniwang ginagamit ang isang herbicide na tinatawag na glyphosate. Ang substance na ito ay madaling maiwan sa huling produkto. Ang glyphosate ay isang broad-spectrum antibiotic. Kapag pumasok ito sa ating bituka, walang pinipili itong pinapatay ang ating mga beneficial bacteria tulad ng bifidobacteria at lactobacilli, kasama na rin ang mga harmful bacteria na lubhang sumisira sa balanse ng gut flora, nagpapahina sa function ng intestinal barrier at nagpapataas ng panganib ng pamamaga sa bituka. Pangalawa, maraming tao ang naniniwala na ang mga produktong gawa sa soya ay malusog. Ngunit marami sa mga nakikita ninyo sa supermarket tulad ng mga vegetarian meat-flavored soy milk at kahit ilang uri ng tofu ay deeply processed. Upang gayahin ang lasa ng karne o magdagdag ng flavor, nagdaragdag sila ng maraming asin, asukal monosodium glutamate, MSG, flavor enhancers at iba't ibang stabilizers. Ang mga kemikal na additives na ito ay madaling makairita sa sensitibo o namamagang bituka na nagdudulot ng bloating at acid reflux at lalong nagpapalala sa pamamaga ng bituka. Ang pang-apat na uri ng pagkain nagdudulot ng pamamaga ay ang mga ultra-processed foods. Ang uri ng pagkain ito ay maaring tawaging pinakamalaking sakuna sa modernong dieta. Ang epekto nito sa pag-trigger ng pamamaga sa bituka ay napakalakas. Maglibot ka sa supermarket o sa iyong pantry, makikita mo sila kahit saan mga merienda tulad ng biscuit chips at bamon. Sa frozen section tulad ng instant na noodles at siomai. Fast food tulad ng burgers. Sa inumin tulad ng soft drinks at flavored juices. At mga processed meats tulad ng ham, hotdog at bacon. Lahat ng ito ay kabilang sa mga typical na ultra-processed foods. Ang mas nakakabahala, ipinapakita ng mga estatistika na higit sa kalahati ng kabuuang calorie intake ng modernong tao ay nagmumula sa mga pagkaing ito. Dahil sa kanilang kaginhawahan, sarap at pagiging mura, unti-unti nilang sinakop ang ating mga hapagkainan, ngunit sa hindi namamalayan sila ay naging mga nakatagong mina na nagpapasabog ng pamamaga sa ating katawan.
Ang dahilan kung bakit nagdudulot ng pamamaga ang mga ultra-processed foods ay dahil sa kanilang tatlong mataas isang marami na katangian. Una, mataas sa asukal asin at masamang taba. Upang makamit ang sukdulang lasa ang mga pagkaing ito ay karaniwang naglalaman ng maraming refined sugar tulad ng puting asukal at high fructose corn syrup, asin, at masasamang taba tulad ng trans fats at saturated fats. Pangalawa, maraming artificial na additives. Upang mapahaba ang shelf life at mapabuti ang itsura at lasa ang mga pagkaing ito, ay karaniwang naglalaman ng 12-dosenang mga kemikal tulad ng emulsifiers, preservatives, colorings at flavorings. Ang mga hindi natural na sangkap na ito kapag pumasok sa bituka ay parang mga herbicide na pumapatay sa malaking bilang ng ating mahalagang beneficial bacteria habang nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng mga harmful bacteria na lumalaban sa mga additives na tuluyang sumisira sa balanse ng gut flora at sa malusog na kapaligiran ng bituka. Ang panglimang uri ng pagkaing nagdudulot ng pamamaga ay ang gatas na naglalaman ng A1 casein protein. Mula pagkabata, tinuruan tayo na ang pag-inom ng gatas ay nakakatulong sa calcium at nagpapatibay ng buto. Ang gatas ay naging isang pangunahing bahagi ng almusal sa maraming pamilya. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na karamihan sa mga ordinaryong gatas na mabibili natin sa merkado ay mula sa isang lahi ng baka na tinatawag na Holstein. Ang bentahe ng lahing ito ay ang mataas na produksyon ng gatas, ngunit ang gatas nito ay naglalaman ng isang protina na tinatawag na A1 casein. Kapag natunaw natin ang proteinang ito, naglalabas ito ng isang substance na tinatawag na BCM7. Para sa mga taong may sensitibong bituka ang BCM7 na ito ay parang isang troublemaker. Nanggagalit ito sa bituka mucosa, nagdudulot ng abnormal na pag-contract ng smooth muscles na humahantong sa discomfort tulad ng bloating at pagtatae. Maaari rin itong mag-trigger ng allergic reactions at magpalala ng pamamaga sa bituka. Maraming tao ang simpleng sinisisi ang lactose intolerance sa kanilang discomfort pagkatapos uminom ng gatas. Ngunit sa katunayan, malamang na ang BCM7 ang may kagagawan. Dito ay may isang espesyal na paalala para sa lahat kung ang inyong katawan ay nasa isang malinaw na estado ng pamamaga tulad ng kapag ang kasukasuan ay namumula, namamaga, mainit at masakit o kapag may acute gastroenteritis kahit na ang mga pagkaing itinuturing nating napakalusog na may mataas na fiber ay inirerekomenda na pansamantalang bawasan ang pagkonsumo. Marahil ay nagtataka kayo, hindi ba't maganda ang fiber para sa bituka? Bakit kailangang bawasan kapag may pamamaga? Ito ay dahil ang isang malusog na bituka ay mahusay na nakakatunaw at nakakagamit ng dietary fiber. Ngunit ang isang bituka na nasa acute inflammatory stage ay may malubhang kapansanan sa function. Ito ay parang isang lupain na katatapos lang dumaan sa baha o sunog. Ang kailangan nito ngayon ay magpahinga at magpagaling, hindi ang agad na lagyan ng maraming pataba. Sa acute phase ng pamamaga ng bituka, inirerekomenda na pansamantalang bawasan ang pagkonsumo ng mga high fiber na pagkain na madaling magdulot ng gas, tulad ng soybeans, black beans at iba pang legumes, tofu at iba pang soy products, pati na rin ang mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli at cauliflower. Bagamat masustansya ang mga pagkain ito sa isang namamagang bituka, mahirap silang matunaw ng lubusan at sa halip ay nagpapalala ng mga sintomas tulad ng bloating at pananakit at maaari pang makairita sa nasira ng bituka. Kailangan nating maghintay hanggang sa humupa ang pamamaga at unti-unting bumalik sa normal ang function ng bituka bago dahan-dahang idagdag muli ang mga dekalidad na high fiber na pagkain sa ating dieta. Sige, ngayong natukoy na natin ang mga arsonista, ang mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga, mayroon bang mga natural, ligtas at epektibong pagkain na makakatulong sa atin na apulahin ang apoy at labanan ang pamamaga? Ang sagot ay oo. Ang pangunahing bentahe ng mga pagkaing ito ay ang kanilang yaman sa isang sustansya na tinatawag na glutamine.
Marami marahil ang hindi pamilyar sa pangalang glutamine. Sa katunayan, ito ay isang amino acid na kayang gawin ng ating katawan at ito ang pinakamaraming amino acid sa ating katawan. Ang pinakamagaling dito ay ito ang eksklusibong pagkain ng ating mga bituka cells. Ito ang paboritong pagkain ng ating mga bituka. Sa partikular, ang glutamine ay may tatlong hindi mapapalitang pangunahing papel sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa bituka. Una, inaayos nito ang intestinal barrier at tinatapalan ang leaky gut. Nabanggit natin kanina na ang leaky gut ang pangunahing sanhi ng systemic inflammation. Ang glutamine ay ang eksklusibong repairman ng ating bituka. Direkta itong nagbibigay ng enerhiya sa mga bituka cells, nagpapabilis ng kanilang pag-renew at regeneration at inaayos ang mga maliliit na sira sa mucosal layer, pinapatibay muli ang huminang intestinal barrier. Ito ay parang pagtatapal sa mga butas sa pader ng kuta na pinuputol mula sa ugat ang daanan ng bacteria toxins papasok sa dugo at nagtatayo ng unang matibay na linya ng depensa para sa buong katawan laban sa pamamaga. Pangalawa, pinapanatili nito ang kaayusan ng gut flora. Ang glutamine ay parang isang order manager sa bituka. Lumilikha ito ng ideal na kapaligiran para sa paglago ng ating mga mabubuting bakterya tulad ng bifidobacteria at lactobacilli. Tinutulungan silang dumami. Kasabay nito, pinipigilan nito ang aktibidad ng mga masasamang bakterya at binabawasan ang mga toxins na kanilang ginagawa. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mabuti at pagsugpo sa masama, tinutulungan tayo ng glutamine na patatagin ang balanse ng gut flora. Pangatlo, pinupuksa nito ang systemic inflammation mula sa ugat. Kapag naayos na ang intestinal barrier at naibalik ang balanse ng gut flora, epektibo nitong nahaharangan ang pagpasok ng bacteria at toxins sa dugo dahil sa leaky gut. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang maging sobrang aktibo ang ating immune system para labanan ang mga ito sa iba't ibang lugar. Ang bagyo ng pamamaga na kumakalat sa buong katawan ay natural na hihina. Ang paraang ito ng pagputol sa sanhi ng pamamaga mula sa ugat ay makabuluhang nagpapabuti sa mga sintomas na nauugnay sa chronic inflammation tulad ng pananakit ng kasukasuan, pangangati ng balat at pagkapagod. Sa madaling salita, ang glutamine ay ang sariling bumbero ng ating katawan para sa bituka. Hindi lamang nito inaapula ang apoy na nagliliyab na, kundi inaayos din ito mula sa ugat ang mga nasirang kagamitan, ang intestinal barrier, at inaayos ang kawalan ng balanse ng gut flora, tuluyang pinuputol ang pinagmulan ng pamamaga. Tiyak na sabik na kayong malaman kung anong mga pang-araw-araw na pagkain ang mayaman sa makapangyarihang glutamine na ito. Huwag mag-alala, siguraduhing itago ang listahan ng mga anti-inflammatory superfoods na ito. Ang una at pinaka-inirekomenda ay ang karne ng baka, lalo na ang grass-fed beef. Ang karne ng baka ay isang mahusay na pinagmumulan ng glutamine, mataas ang nilalaman nito at madaling ma-absorb at magamit ng katawan. Lalo na ang grass-fed beef. Baka na lumaki sa pagkain ng natural na damo ay mas nakakalamang kumpara sa ordinaryong baka na lumaki sa grain-fed. Ito ay mas mayaman sa nutrisyon. Ang grass-fed beef ay naglalaman ng mas mataas na antas ng anti-inflammatory omega-3 fatty acids, pati na rin ang mga antioxidants tulad ng vitamin A at vitamin E. Malakas din ang kakayahan nitong mag-repair. Ang dekalidad na protina at natural na glutamine nito ay ang pinaka-direkta at pinaka-epektibong materyales para sa pag-aayos ng bituka mucosa at pagpapatibay ng barrier. Para sa mga taong may sira na o matagal nang namamagang bituka, pinapabilis nito ang regeneration ng mga bituka cells at epektibong pinapabuti ang leaky gut. Meron din itong synergistic effect. Ang zinc sa grass-fed beef ay nagpapalakas ng resistensya ng bituka, ang iron ay pumipigil sa anemia at ang B vitamins ay tumutulong sa panunaw. Ang mga sustansyang ito kasama ng glutamine ay nagdodoble sa epekto ng paglaban sa pamamaga. Sa makatuwid, ang grass-fed beef ay may tuturing na isang healing food para sa mga pasyenteng may arthritis at inflammatory bowel disease. Hayaan ninyong ibahagi ko ang dalawang totoong kaso para mas malinaw ninyong maramdaman ang epekto nito. Kaso 1, isang 30 taong gulang na babae si Maria
ay may lupus, isang tipikal na autoimmune disease. Matagal na siyang umaasa sa gamot, ngunit ang pamamaga ng kasukasuan, pamumula sa mukha at paulit-ulit na pagkapagod ay malinaw pa rin. Sa payo ng isang nutritionist, nagsimula siyang baguhin ang kanyang dieta, tuluyang inalis ang lahat ng refined starches at processed foods, at ginawang pangunahing pinagkukunan ng protina ang grass-fed beef. Sa loob lamang ng 2 buwan, halos nawala ang pamumula sa kanyang mukha. Malaki ang ibinuti ng pananakit ng kanyang kasukasuan at bumuti rin ang kanyang mga immune markers sa dugo. Maging ang kanyang doktor ay namangha sa epekto ng pagbabago sa dieta. Kaso, isang 48 taong gulang na negosyante si Juan, dahil sa matagal na stress sa trabaho at hindi regular na pagkain, ay nagkaroon ng malubhang leaky gut syndrome na may madalas na pagtatae, bloating at maging pagkabalisa at insomnia. Nagsimula siyang mahigpit na sundin ang isang anti-inflammatory diet. Tinitiyak na kumakain siya ng 100 hanggang 150 gramo ng grass-fed beef araw-araw at umiinom ng sabaw na gawa sa buto ng baka para madagdagan ang glutamine at collagen. Sa loob lamang ng 1 buwan, ang dalas ng kanyang pagtatae ay bumaba mula 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, patungo sa 1 beses na lang halos nawala na rin ang bloating at bumuti ng husto ang kalidad ng kanyang tulog at emosyonal na estado. Ang 2 totoong kaso na ito ay nagsasabi sa atin na ang kapangyarihan ng pagkain ay malaki. Sa pamamagitan ng tamang interbensyon sa dieta, maibibigay natin sa ating katawan ang mga kailangan nitong materyales para sa pag-aayos na nag-activate sa malakas nitong kakayahang magpagaling sa sarili. Ito ay madalas na mas epektibo at tiyak kaysa sa simpleng pag-asa sa gamot para kontrolin ang mga sintomas. May mga kaibigan marahil na magtatanong, vegetarian ako, hindi ako makakain ng baka. May iba pa bang pagpipilian? Siyempre meron. Ang repolyo o cabbage ay isang mahusay na plant-based source ng glutamine. Lalo na ang lilang repolyo, mas mataas ang glutamine content nito kaysa sa ordinaryong berdeng repolyo. Ang bentahe ng repolyo ay ito ay natural na banayad at maaring kainin sa iba't ibang paraan. Kahit na kainin ng hilaw sa salad, igisa o gawing juice, napananatili nito ang glutamine. Ang mas kamangha-mangha, ang repolyo ay naglalaman din ng isang espesyal na substance, ang vitamin U, na epektibong nag-aayos ng gastrointestinal mucosa. Ito ay lalong angkop para sa mga kaibigang may gastritis, gastric ulcer o intestinal ulcer. Nagbibigay ito ng glutamine at pinapabilis ang paggaling ng ulcer na nagpapabawas ng sakit. Bukod sa grass-fed beef at repolyo, ang 4 na pagkain ito ay napakalakas din ang anti-inflammatory effect. Inirerekomenda kong isama ninyo sila sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Una, bone broth o sabaw ng buto na tinaguri ang likidong ginto para sa pag-aayos ng bituka. Inirekomenda kong gumamit kayo ng buto ng baboy, manok o baka na may bone marrow at pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Sa pagpapakulo, sapat na ang ilang hiwa ng luya para alisin ang lansa at mapanatili ang nutrisyon. Ang bone marrow at connective tissue ay naglalabas ng maraming glutamine at collagen habang kumukulo. Ang glutamine ay mabilis na nagbibigay ng enerhiya sa mga bituka cells upang ayusin ang leaky gut, habang ang collagen ay bumubuo ng isang protective film sa ibabaw ng bituka mucosa upang labanan ang atake ng mga inflammatory factors. Ang bone broth ay mayaman din sa mga mineral tulad ng calcium, magnesium at phosphorus na nagpapalakas sa intestinal barrier at nagpupuno sa mga trace elements na nawala dahil sa pamamaga. Pangalawa, itlog na maituturing na pinaka-ekonomikal na maliit na katulong laban sa pamamaga. Ito ay mayaman sa dekalidad na protina at glutamine na pangunahing nasa pula ng itlog, egg yolk at napakataas ng absorption rate nito. Ang dekalidad na protina ay tumutulong sa pag-aayos ng lahat ng nasirang tissue sa ating katawan. Ang lecithin sa pula ng itlog ay tumutulong sa detoxification ng bituka at ang vitamin A ay nagpapalakas ng mucosal barrier. Sa pagluluto, inirekomenda ang steamed egg, hard-boiled egg o scrambled egg na may kaunting langis at iwasan ang pagprito. Pangatlo, deep sea fish, lalo na ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, mackerel, cod at sardinas.
Nabanggit natin kanina na ang omega-3 ay isang natural na preno laban sa pamamaga na epektibong pumipigil sa aktibidad ng mga inflammatory factors. Inirekomenda na kumain ng deep sea fish 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mga 100 hanggang 150 gramo bawat kain. Ang paraan ng pagluluto ay dapat steamed o lightly grilled na may kaunting langis. Pang-apat, keso ng kambing o keso mula sa A2 milk. Para sa mga taong may sensitibong bituka, ito ay isang napaka-friendly na pagpipilian. Ang kasiin sa gatas ng kambing ay pangunahing A2 type na malapit sa istruktura ng gatas ng ina at hindi naglalabas ng nakakairitang BCM7. Pagkatapos ng fermentation, ang protina ay nahahati sa maliliit na peptide na mas madaling matunaw at maabsorb. Bukod dito, ito ay mayaman sa glutamine at natural na probiotics na magkasamang nag-aayos ng intestinal barrier at nagre-regulate ng gut flora. Pagkatapos ng lahat ng teoryang ito, tiyak na ang pinaka-interesado kayo ay kung paano ito ilalapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag mag-alala, ibabahagi ko sa inyo ang isang simple at madaling sundin na sample anti-inflammatory diet. Kasama ang mga solusyon sa mga posibleng problema na maaari ninyong makaharap. Tingnan natin itong zero difficulty na isang araw na sample anti-inflammatory diet. Almusal gisingin ang araw na may dekalidad na protina at dietary fiber. Inirekomenda ang 2 nilagang itlog o scrambled egg na may kaunting olive oil kasama ang isang maliit na plato ng iginisang repolyo sa olive oil. Inumin isang tasa ng black coffee na walang asukal o almond milk na walang asukal. Tanghalian, tiyakin ang sapat na dekalidad na protina at malusog na taba para magbigay ng enerhiya sa hapon. Inirekomenda ang isang maliit na piraso ng grass-fed steak, mga 100 hanggang 150 gramo, na tinimplahan lamang ng sea salt at black pepper at ipinirito. Maaari rin itong palitan ng steamed cod o chicken breast na walang balat. Isabay sa nilagang broccoli o spinach at kalahating abukado para sa malusog na taba, hapunan. Dapat maging magaan masustansya at madaling matunaw. Inirekomenda ang isang mangkok ng sabaw mula sa buto ng manok o baka. Maaaring magdagdag ng mga nilagang gulay tulad ng kangkong o spinach sa sabaw. Isabay sa isang maliit na bahagi ng steamed na lilang repolyo na binudburan ng kaunting extra virgin olive oil. Merienda. Kung magutom sa pagitan ng mga pagkain, inirekomenda ang isang dakot ng plain nuts tulad ng almonds at walnuts, mga 10 piraso o isang pritong itlog na ginamitan ng isang kutsarang coconut oil. Masarap at masustansya. Inumin. Maaaring i-blender ang lilang repolyo, kalahating lemon at tubig para sa isang masustansyang vegetable juice. Ngayon, pag-usapan natin ang 3 karaniwang maling akala tungkol sa paglaban sa pamamaga na dapat ninyong iwasan. Maling akala 1. Ang prutas ay natural at malusog kaya maaaring kumain ng marami. Katotohanan, ang moderasyon ang susi. Bagamat ang prutas ay mayaman sa bitamina at dietary fiber, naglalaman din ito ng maraming fructose. Ang fructose ay kailangang i-metabolize ng ating atay. Ang kaunting pagkonsumo ay walang problema, ngunit kung sobra gagawin itong taba ng atay. Hindi lamang ito nagpapabigat sa atay at nagdudulot ng fatty liver, kundi nag-i-stimulate din ito ng paggawa ng mga inflammatory factors, lalo na ang mga prutas na mataas sa asukal tulad ng ubas, lychee at pakwan. Para sa mga kaibigang may problema na sa pamamaga ang pagkain ng marami nito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy, inirekomenda na kung gusto ninyong kumain ng prutas, piliin ang mga berries tulad ng blueberries at strawberries o kiwi. Mababa ang kanilang glycemic index, mas kaunti ang fructose at mayaman sa antioxidants. Pinakamabuting kainin ito kasama ng protina o malusog na taba tulad ng isang dakot ng nuts para mapabagal ang pagtaas ng blood sugar. Maling. Akala 2. Ang pag-inom ng yogurt ay mabuti para sa bituka at laban sa pamamaga. Katotohanan, depende ito sa kung anong uri ng yogurt ang iniinom ninyo.
Karamihan sa mga flavored yogurt sa merkado para mapabuti ang lasa ay naglalaman ng maraming puting asukal, high fructose corn syrup at iba't ibang fruit jams. Ang asukal ay ang paboritong pagkain ng masasamang bakterya sa bituka. Ang pag-inom ng ganitong uri ng yogurt ay parang pagpapakain sa masasamang bakterya na nagpapalago sa kanila, sumisira sa balanse ng gut flora at lalong nagpapalala sa pamamaga ng bituka. Inirekomenda na ang tunay na mabuti para sa bituka ay ang plain unsweetened yogurt na may live active probiotics na ang sangkap lamang ay gatas at fermentation cultures. Kung makakahanap kayo ng yogurt na gawa sa gatas ng kambing na mas banayad sa bituka, mas mabuti. Maling. Akala 3. Ang pagiging vegetarian ay hindi madaling magdulot ng pamamaga. Katotohanan. Ang pahayag na ito ay masyadong pangkalahatan at hindi isinasaalang-alang ang kombinasyon ng pagkain sa vegetarian diet. Ang bulag at hindi siyentipikong vegetarianism ay maaaring magdulot ng bagong mga problema sa pamamaga. Maraming vegetarian para makakuha ng protina ay labis na umaasa sa mga soy products tulad ng soybeans at tofu at whole grains tulad ng oats. Ngunit ang mga pagkain ito ay naglalaman ng mga substance na tinatawag na lectins at phytic acid. Ang lectins ay dumidikit sa bituka mucosa at sumisira sa intestinal barrier habang ang phytic acid ay humahadlang sa absorption ng mga mahahalagang mineral tulad ng calcium at iron. Ang matagal na kakulangan sa mga mineral na ito ay nagpapahina sa resistensya ng bituka. Inirekomenda na ang pangunahing prinsipyo ng isang anti-inflammatory diet ay hindi lamang tungkol sa pagkain o hindi pagkain ng karne, kundi ang pagpili ng mga dekalidad na sangkap na madaling matunaw at mataas sa nutrisyon at pagbuo ng isang siyentipikong istruktura ng dieta sa pamamagitan ng tamang kombinasyon. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Nalaman natin kung ano ang chronic inflammation na lihim na sumisira sa ating kalusugan, natukoy ang pinakaugat nito na problema sa bituka at nailabas ang mga pagkaing madaling magdulot ng pamamaga sa ating dieta. Ang mas mahalaga, nakahanap tayo ng isang malakas na listahan ng mga natural na pamatay-sunog na pagkain. Balikan natin ang mga mahahalagang punto ngayon. Una, maraming tila hindi magkakaugnay na malalang sakit tulad ng arthritis, sakit sa tiyan, alta presyon at diabetes ay may iisang pinagmulan, chronic inflammation. Pangalawa, ang apoy ng chronic inflammation ay madalas nagsisimula sa ating bituka. Ang isang hindi malusog na bituka ang simula ng systemic inflammation. Ikatlo, para apulahin ang apoy, kailangan nating mag-ingat at iwasan hanggat maaari ang 5 kategorya ng mga pro-inflammatory na pagkain, processed grains at gluten, refined seed oils, GMO corn at soy ultra-processed, foods at gatas na may A1 protein. Ika-4, aktibong gumamit ng mga anti-inflammatory na pagkain, kumain ng mas maraming pagkaing mayaman sa glutamine. Sila ang mga sandata para ayusin ang bituka at labanan ang pamamaga mula sa ugat. Kabilang ang grass-fed beef, repolyo bone, broth, itlog, deep sea fish at kesyo ng kambing. Ang ating katawan ay may hindi kapani-paniwalang talino at kakayahang magpagaling sa sarili. Hanggat bibigyan natin ito ng tamang materyales, tiyak na susuklian tayo nito ng kalusugan at sigla. Sa pagsisimula ng inyong pagbabago sa dieta, mangyaring tandaan ang ilang puntos. Una, huwag maghangad ng pagiging perpekto. Ang unti-unting pag-unlad ang pinakamahalaga. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Maaari kayong magsimula sa isang maliit na layunin tulad ng sa linggong ito. Papalitan ko muna ang cooking oil sa bahay ng olive oil o papalitan ko muna ang tinapay sa almusal ng itlog. Bawat maliit na pagbabago ay isang malaking hakbang tungo sa kalusugan. Pangalawa, pakinggan ng mabuti ang sinasabi ng inyong katawan. Pagkatapos
magsimula ng anti-inflammatory diet, obserbahan ng maigi ang mga pagbabago sa inyong katawan. Mas komportable na ba ang inyong tiyan? Hindi na ba gaanong naninigas ang inyong mga kasukasuan pagkagising sa umaga? Mas masigla ba kayo? Ang mga positibong feedback na ito ang inyong pinakamalaking motibasyon para magpatuloy, pangatlo, maging matiyaga at positibo. Ang chronic inflammation ay nabuo sa paglipas ng panahon kaya't ang pagpapagaling dito ay nangangailangan din ng panahon. Bigyan ninyo ng oras ang inyong katawan. Huwag basta-basta sumuko dahil lang hindi ninyo nakikita ang malinaw na resulta sa maikling panahon. Sana ay magbukas ang ibinahagi ko ngayon ng isang pinto tungo sa isang mas malusog na buhay para sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aming channel na Siglang Ginto at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan nito. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi para sa araw na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.